Good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Samsung T295 mga katiktik, naka Google account po ito. At ito ngayon ang ating i-bypass. So gamit lang tayo dito ng unlock tool, no mga katiktik. Ayan, no, nakita nyo naman naka Google account. So kapag higher version mga katiktik, hindi na po kaya sa manual. Kailangan na po natin i-test point ito mga katiktik. So kailangan natin baklasin. So ito yung model number SMT295. So yan po yung pinaka model number ng ating tablet dito mga katiktik. So power off lang natin. Yan. Pagka na power off is kailangan natin unang-una i-remove natin yung SIM card para mabaklas natin to mga katiktik. Yan. So gamit lang tayo ng panungkit dito para maibaklas kasi kailangan talaga natin baklasin bago ma-bypass o ma-remove ang Google account. Kasi nakalimutan na nga ito mga katiktik ang Google account, gawa ng matagal na daw itong naka-stack, no mga katiktik, na stack daw, kaya nakalimutan na nila yung Google account. Kaya kailangan natin baklasin dahil siya ay Android 11 na mga katiktik. Kung ito ay Android 10, so kung ang hawak nyo mga katiktik is Android 10, meron tayong procedure dyan, hindi na kailangan babaklasin. Bistahin nyo lang ang description at ilagay ko ang link para sa Android 10 mga katiktik na version. So itong process na to mga katiktik is para naman to sa Android 10 pataas, Android 11, Android 12. Kung meron man mga katiktik is ito yung procedure niya. Kailangan natin baklasin ang takip at syempre itanggalin natin yung battery. Kailangan kasi natin gawin yon mga katiktik para ma-test point natin at di tayo mabala. At kapag makita natin na makunik na is ibabalik din naman natin. Disconnect lang natin yung pagkakabit niya mga katiktik. Ito yung battery at ito naman yung test point. Gagamit lang tayo ng tweezer at i-short tong dalawang point na to mga katiktik. Ano, malapit lang yan sa flex. So madali lang yan mga katiktik. Yan, i-short mo lang siya at makita nyo naman yan sa computer kung naka-connect na siya or laptop. Kung meron kayong laptop, pwede rin mga katiktik. So i-open lang natin yung tool natin para makita na natin kung magko-connect na siya mga katiktik. Ayan, so ito yung tool na gagamitin natin. Punta tayo dito sa Samsung na tab. Yan, at i-click natin yan at i-type lang natin dito yung T295. So ito yung lalabas, piliin lang natin at i-click natin tong erase FRP. Yan, i-click lang natin yan mga katiktik. Tapos yan, i-short na natin yung dalawang point dito yung pinakita ko kanina at lagay natin yung micro USB na galing sa ating PC or laptop. So dito mga katiktik, so may kulay dilaw is makikita natin dyan, magkakaroon siya ng Qualcomm. So mababasa nyo naman yan mga katiktik dito banda. Ayan, Qualcomm po yun, mayroong magdi-display dyan na Qualcomm. Ayan, tinitest point ko po mga katiktik, ngunit hindi po siya agad nagko-connect. Ayan, binalik ko na yung battery, hindi pa rin siya nadidetect mga katiktik. So siguro may problema din sa saksakan. Kalikutin muna natin mga katiktik, check lang natin. Baka may problema pa yung charging pin niya. Check natin kung mag-charge. So nagcha-charge naman siya mga katiktik. So kailangan lang natin galaw-galawin muna yung saksakan niya mga katiktik. So test point agad ulit natin. Ayun, so nakita nyo mga katiktik, mayroon ng Qualcomm. Ilagay nyo agad yung battery and then ayan ang Qualcomm nakakita, and then click mo yung erase FRP. Ayan, so make sure na hindi mawala yung Qualcomm doon na nakalagay mga katiktik. Ayan, ino-hold ko yung ano niya, saksakan mga katiktik, yung kasi pag nagalaw nawawala yung connection. May problema pa nga dito sa charging pin niya mga katiktik. Ayan o. So nakita nyo naman, success yung ano natin, erasing FRP is okay. At hintayin na lang natin to mga katiktik na magbukas or i-turn on natin mga katiktik yung ating tablet kasi success naman yung process natin at hintayin na lang natin na matapos. So yun mga katiktik, after natin mag-success dun sa tool, close ko lang muna ang tool para ma-record at mapanood ng mga katiktik natin. Yan, save ko lang. Ayan, na-save na. At i-on na natin to mga katiktik. Turn on lang natin. Long press lang natin yung power switch. Ayan. At
antayin natin. So pinapas forward ko yan mga katiktik para di maubos ang yung oras. At habang inaantay natin na magbukas is ina-assemble ko na rin mga katiktik. So yun, nagbukas na ulit ang ating tablet. Ayan. Next na lang natin to mga katiktik. Ayan, next na lang hanggang makarating tayo sa ating home screen. At kung mayroon kang natutunan dito mga katiktik, huwag kalimutan mag-like sa video at syempre mag-subscribe ka na rin. Again, this is Clearbans and this is your katiktik.